Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, sa case na to, meron tayong 4 of Pentacles, 3 of Pentacles, ito 6 of Pentacles. Ano kaya to? Bago tayo mag-proceed dito, bakit meron tayong 4 of Pentacles? Pero maganda to, 6 of Wands. At ang kikit ng mga aso. Pero isang aso lang yan, Labrador. Labradorable ang deck na to, baka magustuhan nyo. Hindi siya sponsored, wala lang. Nagandaan ako sa kanya, ang cute kasi sa kanlaki ng card. Anyways, ang pangit ng clarifier cards, no? 3 of Swords. Bakit ganyan? 4 of Pentacles plus 3 of Swords. Sakit ng ulo ko. So, ang dating sa akin, nagmukha siyang may someone na somewhat authoritative, controlling, egotistical, bossy, na pwedeng magdulot ng heartache sa iba sa inyo. Probably ka workmate. Kasi pag nakita ko to, connection 3, connection group. Ngayon, papartner mo sa Pentacles. So, Pentacles ay all about stability, security, career, money, health. Pero sa case na to, mukha nga siyang workmate na magiging somewhat hard to please o mahirap pakisamahan. Ngayon, maganda nga na nandito tong 6 of Wands. Anong reason bakit merong 6 of Wands? Teka, ano natin, usod natin to para kita itong clarifier card natin ng 6 of Wands. Oh, ito maganda, oh. Yan ang yung ilaw, wala na akong remedyo kasi dyan sa ilaw na yan. Kasi pag tinanggal ko, didilim. So, ano naman siya, ayan, 9 of Pentacles. So, malaki ang chance ng increase salary or promotion. Ngayon, kung malabo talaga yung ganong case, sabihin natin, kakaperang iba sa inyo. Halimbawa, may magbabayad ng utang. Halimbawa, nagpo-process ng salary loan, cash advance, o loan in general ang iba sa inyo. Anything na nag-i-involve ang money, mapoprocess yon. Okay? Or makukuha nyo rin sa period na to. Ngayon, pwede rin lahat ng effort ay masusuklian. Kasi may effort na hindi nasusuklian, di ba? Yan yung combination dito.
effort, expectation na masusuklian or may reward award na maaring mangyari, o appreciation sa talent skills, knowledge, or recognition na lang, in short, ay posible rin. So yan, para bang ang dating magiging somewhat comfortable ang iba sa inyo sa topic ng pera. Sabihin din natin na kakaroon ng sideline ng iba sa inyo. Ngayon, kung may sideline na, edi kikita yon. So dahil doon, magkakaroon ng extra income ang iba sa inyo. So case to case basis, basta ang mahalaga, magkakapera nga yung iba sa inyo for some reason. So, sa kabila ng heartaches dito mula sa ka-workmate, may parang siya, blessing in disguise, in a way na, eto nga, sad, medyo sad dito sa part na to, pero may good news na paparating. So, pagkatapos nyo maging sad dito, eto, may good news na paparating. Pwede rin tong new employment para sa iba sa inyo. Sabihin natin, kasi case to case basis halimbawa toxic talaga nung ka-workmate na hindi na matiis ng iba sa inyo, at halimbawa magbabalak ang iba sa inyo na maghanap ng ibang work o mag-resign na. So tingin ko may new employment na maaring makita o mahanap o makuha sa period na to, kasi employment din to, Six of Wands o career opportunities. Anyways, punta na tayo sa susunod. Sambay sa akong deck. Ito. Teka lang. Sandali. Inaayos lang ako. Ibang senaryo. Oh. Ito medyo weird. Kasi ang dating may tayo dito, gulo. Ito, so, maraming pwedeng case ng gulo. Sabihin natin, may iba sa inyo na gusto mag-solo, gusto ng freedom, gusto mag-desisyon para sa sarili, na para bang magka-clash. May clash na maaaring mangyari dahil doon. Ayun. So, again, all about independence, freedom, dun may gulo. So, may someone o ibang tao na ayaw nilang magsolo yung iba sa inyo o magdesisyon mag-isa yung iba sa inyo. O ayaw ng freedom ba? Masyadong controlling yung person, o may someone na maaaring ganon, na masyadong dictatorial. Anyways, ito ibang senaryo. So, saan natin nasa period na to may chance ng traveling, kundi traveling ay visitation. Pagpasa ng exam, so depende kung may iba sa inyo na estudyante pa rin dahil nagmasteral o nag-shift ng ibang course, or ngayon pa lang ipinagpatuloy ang pag-aaral, or kung malabo talaga yung ganong case at masyado nang matanda, diba, para mag-aaral, di applicable to sa anak o anyone na nag-aaral na malapit sa inyo, na
may chance na pumasa ng exam or maganda yung grades niya sa week na to. Kasi may ano tayo lalaking nag-aaral Ngayon, sabi ko nga kanina, magiging somewhat lucky. So, papasok dyan yung abundance in general. All kinds na ng new opportunities ay posible. Tsaka new opportunities na maganda. Kasi may ibang opportunity na dumadating sa buhay natin na hindi natin type. Or opportunity na maaaring mag-lead sa kapahamakan. May mga ganong case, diba? Pero ito, kung ano man yung opportunity na paparating sa period na to, mukhang maganda naman at walang panganib. Okay? Na maaaring magdulot o kapahamakan sa iba sa inyo sa ganitong combination. Kasi may ano tayo dito luck. Ito gift. So, asahan natin ang gift mula sa universe para sa iba sa inyo or sana nga sa lahat na lang. Ngayon, halimbawa, may ine-effortan ng iba sa inyo. Kumbaga yung focus at attention na andun sa ginagawa. So, depende kung anong gagawin nyo or ginagawa na matatapos nyo yun sa period na to, like deadline or magiging successful yung outcome. So, kung maging busy man kayo, matatapos nyo rin yung mga task or deadlines na nakaschedule ngayong week. In short, magiging magaling sa time management. Ang iba sa inyo, 12 minutes na pala to. Hindi na natin na idagdag yung isang deck. Kaya mo na. Sa susunod na lang. Kasi hindi tayo pwede magtagal. Dahil naikling video na lang ginagawa ko, hindi na tulad dati. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.